All right, all right. Welcome back again to my channel. My name is Visushante, and today's video no pag-uusapan natin. O na pag-uusapan actually magre-react pala tayo. Magre-react tayo sa etong sa etong comment no sa isang boxing fanatic. Um Actually ito yung video no na ginawa ko the other day. Etong tungkol sa it's a short clip by the way, it was part of the video na pinost ko sa Facebook, nagre-react may nagre-react dahil nga sinabi ko daw dito na si Inoue umiiwas. Eto guys, eto yung pinili kong comment na reactan natin. Bakit? Kasi ang dami, up to 10, 10 ba? O tama, 10. So, ano natin, ididetalye natin etong mga sagot natin dito sa comment nito. Ang pangalan niya ay shoutout sa'yo Joel David 'no. Sana mapanood mo 'to 'no, and sana nasa mabuting kalagayan ka rin, alright? Okay, now, eto sinasabi niya dito mga dahilan ba't nabaon, nasalimot ang Inoue versus Casimero. Okay, eto, sa kanya 'to, eto number 1 sabi niya, tumanggi sa payout si Casimero 'no, excuse me. Eto, sinasabi niya na tumanggi si Casimero sa payout 'no, cut payout noong 2020 pandemic fight. Number 2, umalis siya sa MP promotion, okay. Number 3, walang maayos na promoter after umalis sa MP, okay. Number 4, 2 beses na-cancel ang laban sa WBO bantamweight mandatory niya na si Paul Butler na nagtae dahil sa weight cutting, nahuli na nag-sauna sa UK, okay. Number 5, resultas na strip ang resulta na-strip sa WBO bantamweight title niya. Number 6, puro tune-up fight nung pumirma sa UK, which is the Treasure Boxing Promotion. Ito kaya Masayuki ito rather. Kaya di makagawa o alagwa sa pag-angat ng rankings para maging mandatory challenger. Si Atajo unranked, Oguni unranked, Filipos unranked, Sanchez unranked. Now, umakyat pa galing bantamweight. Number 7, 1-year ban sa Japan dahil sa overweight versus Sanchez. Okay? Number 8, natalo pa sa dapat na tune-up fight lang sa magtataho na si Kameda. Okay? Puro catch weight ang laban. Di malaman kung saan timbang ba lalabas sa 122, 126, nag 128 pound pa sa versus sa Kameda, okay? Number 10, mababa ang ranking sa 4 na major sanction bodies. Ngayon lang naman naging number 4. Number 4 sa WBO 'yan at madami nakapila kay Inoue. Okay. Eto pa, may pahirit pa siya. Kung di mo titignan ang anggulo na 'yan sa mga pagkakamali ni Casimero at puro kay Inoue sisi mo, may mali sa'yo. Biruin mo, nagpakahirap yung Hapon na umangat sa career niya na maging 2-time undisputed at pound per pound king, tas dadaanin mo lang sa shoutout, tahol at trash talk sa SOCMED para labanan ka, very wrong. Okay. Now, I don't know if it's pertaining to me or pertaining to Casimero fans, no? But dahil nga nasa comment section siya, he commented me, pero hindi naman niya binanggit yung pangalan ko. But I assume na he was actually commenting towards dito sa video na 'to. So, sino ba yung nasa video, 'di ba ako? So ngayon, i-ano natin guys,
Hihimayin natin. Unang-una, bakit number one, tumanggi sa pay cut si Casimero noong 2020 pandemic fight? Ang malaking tanong, sino ba nakipagnegosasyon in behalf of Casimero? Si Casimero ba ang magsasabi doon kay Top Rank o kay Inoue sa kampo ng Inoue na, "Hindi ako papayag sa pay cut na 'yan, hindi ako papayag diyan, hindi ako sang-ayon." Siya ba ang may kontrol? Siya ba yung may hawak 'no, sa negosasyon para tanggihan niya ang pay cut, 'di ba? Sino ba yung nakipagnegosasyon sa kanya doon in behalf of Casimero? 'Di ba si Daddy Shanyo? So, technically 'no, siya lang yung parang nakikita ng tao na tumanggi dahil siya yung lalaban. Pero the reality is, hindi siya ang tumanggi. Ang tumanggi ay si Sean Gibbons, right? Kuha niyo na. Na pangalawa, umalis sa MP promotion. Normalmente, 'pag ikaw ay nakitang anomalya, 'pag ikaw ay tingin mo na hindi na tama ang cut, hindi na tama ang hatian, hindi na makatarungan, ano gagawin mo, 'di ba? Of course, may nagkapag-advice din sa kanya na na dapat ka na ring tumalon kasi nga nakita nila, kung paano siya, pinagloloko when it comes sa hatian. So, normalmente, kahit sino naman, tatalon talaga, 'di ba? Na walang maayos na promoter after umalis sa MP promotion, walang maayos na promoter. Now eto, after MP promotion kasi, Probellum was try to handle them. Sino yung manager niya dito? Si De La Cruz. De La Cruz was actually the partner of the manager of, sino ba yun, ni Lomachenko, nila Usyk, okey? Sila yon. Now kung sasabihin mo walang maayos na promoter, Probellum was when the time way back, Probellum was very maayos. Nasa magandang team siya, kaso lang politics talaga, 'no? Meron talaga't merong that time, may hawak siya ng belt, tandaan niyo 'yan, may hawak siya na belt. So, talagang didikit at didikit yung mga taong na iniwan niya 'no, na hindi nakapag-benefit noon sa championship niya. So, anong gagawin, 'di ba? So, etong sinasabi na walang maayos na promoter after MP promotion, I disagree with that because first of all, walang MP promotion during that time, 'no? Walang MP promotion, never has an MP promotion. Nagka-MP promotion lang this year, I think this year or last year ba yun. So, 'yan ang tandaan niyo, walang MP promotion during that time. Oh, verify niyo 'yan kung meron ba nung panahon na 'yon, okey? Now eto, number 4, dalawang beses na-cancel ang laban, WBO bantamweight mandatory, niya si Paul Butler. Well, eto, hindi naman natin masasabi na perfect yung team. Pero as kumbaga sila-sila lang, eh. So, they commit mistake and, this is what happened, shit happened. So, hindi puwedeng maikailayo na meron din silang pagkakamali diyan, totoo naman, 'di ba? Etong nahuli ng sauna sa UK, okey 'yan, controversial 'yan. Number 5, ang resulta na-strip ang WBO bantamweight title niya. Kasi eto, connected 'yan, yung nahuli ng nag-sauna sa UK tapos na-strip sa
trip sa W bantamweight. Sa ibang bansa walang ganyan. Hindi pinagbabawal ang sauna. Kahit sa Japan, sa Pilipinas, sa Amerika, hindi pinagbabawal 'yan. Sa British ano lang 'yan, and I'm pretty sure some of them sa team mismo, hindi nila alam yung provision na 'yon. Hindi nila alam nung nasa kontrata na 'yon. Ang may alam niyan ay kundi sila nasa likod, la Sean Gibbons nung panahon na nasa MP Pro siya, may alam sila diyan sa kontrata na 'yan, 'no? Yung listahan na 'yan, yung pinagbabawal. And sino ba nag-report? Una, sino ba nag-report na nagsasauna sila, 'no? Sino yung nag-report sa grupo nila ni Casimero na magsasauna sila at nagbibideo? Sino nagbibideo nun? Oh, sino nagsumbong nun? Rather, iba yung nag-video pala. Sino nagsumbong nun? Sino nagsumbong kung anong gagawin nilang plano? Oh, walang iba. Alam ng mga grupo yan 'no, sabihin lang natin Asian na lang. Sige, si letter A ang apelyido niya, tapos nakaaway 'to ni SB, 'yan. Ah, so siya yung parang nagiging hudas sa grupo nila. So kaya nalaman ng kabila kung anong plano. So 'yan, ni-report ng British Boxing Commission at bukod dan marami nangyari hindi magandang nangyari dong part na yon. Hindi sila pinapasok sa time na weigh-in. Kasi nga nung time 'no, may pumunta dun sa apartment o sa hotel nila, pinipili sila magtimbang tapos yung timbangan unofficial pa. Tapos that time idineclare nila na hindi siya puwedeng lumaban dahil overweight siya dun at hindi sila pinapasok dun, 'no? I don't know if you know that story. Yun ang mahirap kasi 'pag hindi mo alam yung kabilang story tapos dito ka lang nagre-rely, of course, dami yung paniniwalaan mo kundi yung story na naririnig mo lang, right? Isa pa, bakit nandun yung GAB commission nung time na yun, 'no? Nandun siya sa replacement, hindi man lang niya tinayuan yung champion mismo. Hindi man lang nila tinindigan yung karapatan ng isang champion. As a boxing GAB commissioner during that time, there's something fishy going on that. There's something going on fishy. And bakit nandun na si Jonas Sultan at si Sean Gibbons sa weigh-in? Because they know what's going to be happen during that time. Gets mo? No? So, kung hindi mo gets, no, I understand kasi hindi mo alam 'yan. No, hindi mo alam yung ganong klaseng mga galawan. Okay? Now, dito tayo. Puro tune up nung pumirma kay Masayuki Ito kaya di alagwa ng pag-angat na sa ranking parang maging mandatory challenge. Okay, let's talk about ranking. Ranking kasi, no, it's not about who you fight, how you win, how you lose, no? It's also include it's also include the politics. It's also include the how you justify why he need to go up in rank. Hindi lang puro laban 'yan. Kailangan i-justify mo 'yan. Kailangan pumunta ka ng convention para i-justify yung boxer mo na bakit siya aangat ng ranking. Hindi 'yan pure. In every sanctioning body there is politics behind on that as well. Sometimes they kumbaga ginamit nila yung sport para sa kanilang sa politics, 'no? So, I mean, hindi na bago 'yan, matagal na 'yan. Kung bago ka lang sa boxing industry o boxing community o sa boxing itself, medyo hindi mo talaga maintindihan yung mga ganyang klaseng pero I understand, 'no? Um, Eto, sasabihin natin isa-isa. Eto si Akaho unranked sinasabi niya. Well, yeah, he might be unranked in the category sa mga WBO, sa for sanctioning bodies, but he's one of the best boxer in Japan. One of the best. I'm not saying he's the best, but one of the best.
Alright? He's one of the best and, kumbaga kung ise-search mo lang yung pangalan niya ni Akao, you would see ano yung mga credibility niya as a boxer in Japan. Now eto, Oguni, sinasabi mo unranked. Well, yes, during the time that he's fought Casimero, he was unranked. But you have to understand that he was actually an ex-world champion, 'di ba? And in fact, he still be a champion. He was able to defeat Marlon Tapales. So, skills-wise hindi basta-basta pa rin. Sabihin natin may kalawang pa siguro siya sa time nung naglaban sila ni Casimero. But let's be honest guys, let's be fair. Oguni is one of the best fighters in Japan and he was able to secure a world champion title in his career. Considering that he is a tough opponent for Casimero even though naging inactive siya. And the reason why he was inactive, he was not able to fight more than 1 year. 2 years. Yan, magiging inactive ka talaga diyan. 'Di ba? Now, dito tayo kay Filipos. The most avoided fighter in Asia. Africa, yeah. Africa I think considered in Asia. Ayaw nila Sean Gibbons na itapat yan kay Martin. Ayaw nila itapat yan kay Inoue. Ayaw nila itapat yan kay Marlon Tapales. Why? He is a big risk. He's a big threat. That's why nahihirapan si Casimero dyan. No? He is one of the, sasabihin natin, highly ranked fighters in the super bantamweight. No? During that time, naglalaban sila sa WBO Intercontinental ba yun? Anong belt yun? Basta naglalaban sila sa WBO, no, Super Bantamweight. I think that was the global, yeah, the WBO Global Super Bantamweight. Yan. So nakuha ni Casimero yung belt na yon. So meaning to say guys, no, hindi yung basta-basta rito si Oguni, si Filipos, 'di ba? So intindihin niyo, you're not don't look them. Ito mali na nga 'to eh. Itong mga sinasabi niya unranked, wala ano 'to, misleading kumbaga. Kung hindi siya misleading, wala siyang alam. Okay? Walang alam si Joel David sa background. Now eto dito tayo sa Sanchez, unranked. Umakyat pa lang galing bantamweight. Yes, he was actually unranked in the super bantamweight. Probably nasa top 20, top 30. Yan. Nandun yung rankings niya. Hindi siya rank 51 and below. Okay? Unlike sa mga ibang rankings or ibang fighters who fought 300 rankings. I'm not gonna say the name na lang. Pero like I said, he's one of the prominent, one of the elite opponent in the bantamweight. No, he was ranked. He was able to deliver a exciting fight nung time na naglaban sila ni Maloney, right? So bantamweight, he's a high profile boxer. He was not able to secure a rank in super bantamweight when he fought Villanueva because hindi gaano ka-convincing yung panalo niya yun. And again, like I said guys, ranking is not about how you win. It's not about how many you win, how many win you secure. Is also include the politics. 'Di ba? Now ngayon, nung naglaban sila ni Casimero, overweight si Casimero doon. Dehydrated, partida. 'Di ba? May
ano, may limit sa timbang. So, pero pinapataob pa rin. That's the fact, reality yan, totoo yan, 'no? If you think mali ako diyan, then comment ka, okey? Now, 1 year ban dahil sa overweight versus Sanchez, and well, that's normal kasi ruso Japan, eh, and he's not the only one who experienced that kind of ano, punishment. Marami, Nery nga, 'di ba? O even nga Marlon Tapales, we have a Filipino boxer nag-o-overweight dun, 'di ba? So, it's normal na masuspende ka talaga 'pag nag-overweight ka sa Japan, alright? Now, natalo pa siya sa dapat na tune-up fight lang ni magtatahong Kameda. Now eto yung ano, 'pag si Casimero o si Jason magsasabi na magtataho, galit na galit kayo, 'no? And the same way also in the ano, tawag niyan, yung mga Filipino fans na Casimero 'pag sinasabi nila na magtataho yung kalaban ng mga itong boksingero 'to, ganyan, o ni Inoue. 'Di ba? I don't know if na kung nagagalit ba kayo, but you did the same thing na sinasabi nila. Walang walang pinagkaiba yung ginagawa mo sa ginagawa nila, 'di ba? So, wala kang respeto sa boksingero. Sila din gano'n din, wala din silang respeto sa boksingero. So, tabla kayo. Now, let's be honest, Kameda, he might not be a world champion. He might not able to get the world champion, 'no? But he was able to, you know, give loss to Casimero because he's a good fighter. He know what to do, kung paano niya napag-aralan niya si Casimero, 'di ba? So, kung ako kay Kameda, alangan makipagsabayan ako na alam ako diyado ako. So, ito yung paraan na mananalo ako. And Casimero, let's admit, hindi siya preparado dun. Hindi niya yun ang one of the ano, weakness sa kanya is how to cut. When he fought Rigondeaux, he's also having hard time because that's where his weakness. Yan ang kahinaan niya, and every boxer have a weaknesses. No, hindi naman kahit nga si Inoue may weaknesses nga yan, eh, 'no? Manny Pacquiao may weaknesses, 'di ba? Everybody meron. I don't see a boxer na puro ano, kumbaga walang mga kahinaan, meron 'yan. So, just so happen na ang kryptonite ni Casimero ay kay Kameda dahil sa boxing style. Kasi like I said guys, fight style make fights, 'di ba? Kahit gaano kagaling 'tong boxer, malakas sumuntok, pero itong isa is magaling umiwas. Mahina ang suntok pero papuntos-puntos lang. I hope you understand that. Now, eto, puro catch weight ang laban, di malaman kung saan timbang ba lalaban, 122, 126 o nag-128 pa, okey. Now yes, it's normal naman sa boxing ngayon yung catch weight, eh. Manny Pacquiao nga naging catch weight king din, 'no, when it comes to fighting big names in the ano, he was able to have a fight with Oscar De La Hoya with catch weight, with Cotto sa catch weight, and Margarito sa catch weight. So, if we're going to say na catch weight din 'to kay Tata, then we should also treat the same way dito kay Manny Pacquiao, 'di ba? Well, the reason why you can criticize Manny Pacquiao when it comes to catch weight because we love Manny Pacquiao, 'di ba? Dahil idol natin si Manny Pacquiao, 'di ba? 'Yan ang pinagkaiba. So, if you're going to take out kung yung idolism, tanggalin mo 'yon, parehas sila boxer, 'no? Parehas lang. They fought in a catch weight. Ang pinagkaiba lang mas malaki ang pangalan ni Manny Pacquiao, mas respetado kumbaga. Kasi nga dahil nakuha niya yung respeto, 'no, ng mga tao, 'no? Hindi siya kumbaga
He's very humble type of boxer. While Casimero nabansagan siya ng hambugero, and that is his style, wala tayong magagawa dun, 'di ba? Pero ito pa, number 10, okay. Mababa ang ranking sa 4 na major sanctioning bodies. Ngayon lang naman naging number 4 sa WBO 'yan at madaming nakapila kay Inoue. Okay. Well, sa 122, yes, I would say. Pero before siya lumipat o before siya tumalon sa super bantamweight, naging rankings 'yan, just to let you know, sa WBO. Naging na pumasok din yan sa rankings. Just so after that nabigla he dropped, no, after from bantamweight to super bantamweight. Pero he was a highly ranked fighter in the bantamweight, no? And kumbaga hindi natin pwede i-discredit 'yun, no? Sasabihin mo ito yung reason bakit na ito yung reason bakit ayaw ni Naoya Inoue na labanan si Casimero because of this reason, I doubt. Ang dami dito mga flaws na reasoning o yung kumbaga yung mga reason na nilalagay mo dito. Sino ba 'to? Si Joel David, maraming mga flaws. So this is not the real reason why Inoue avoid to fight Casimero. Again, guys, if you watch the whole video on this context, on this itong pinost ko the other day, it's not Inoue ducking Casimero. It is the man behind of Inoue because they are worried na kung sakaling matalo si Inoue ni Casimero, no more business for them. Bababa ang value. That's the facts, guys. Again, kung sa boxer pag-uusapan, Inoue will never back down. Yan ang totoo. Kahit si Casimero, hindi ba back down yan kahit sinong boksingero itatapat yan. No? Merong other parties o other person who also made a decision when it comes to business. And that's the person behind Naoya Inoue o Hashi, taken in the past top rank. Ngayon wala na sila sa top rank. Alright? Now, lastly, kung di mo tinignan yung anggulo na ito, ang pagkakamali at puro kay Inoue, we're not blaming Inoue. For me, it is the management who handle Inoue kung bakit hindi matutuloy itong laban na 'to. And ako, I've got an information from a respected promoter in the past, no, yung pioneer o isang haligi sa boxing natin sa Pilipinas. Sinabi niya talaga na mahihirapan sila makakuha ng laban kay Inoue dahil hindi kay Casimero, but of course sa taong nasa likod ni Inoue. Alright. Now eto guys, sinabi pa ni Joel David dito, sinabi niya na, biruin mo nagpakahirap yung Hapon na umangat sa career niyang maging 2 times undisputed pound per pound king at idadaan lang sa shoutout the whole trash talk Sokmed. Now eto guys, may papakita akong video sa inyo para naman yan. Naalala niyo 'to? Yan. Naalala niyo yan? Okay. 5 years ago 'to guys, and for sure, tawang-tawa kayo dito. Kahit si Joel David, alam ko tawang-tawa ka dito. Idol mo rin 'to si Casimero nung time na 'to, no? Yeah. Trash talk siya, pero hindi siya gano'n kabastos dahil nga he was in
funny on this point. Pero alam niyo ba, who dictate, sino yung nag-utos sa kanya na ganito yung atake mo, ganito yung approach mo, 'no? Ganito ka dapat, hmm? Eto, si Daddy Shanyo, 'di ba? So, like I said guys 'no, that kind of ano, act ni Casimero ngayon 'no, tinayuan niya 'yan dahil nga he was actually, ah, nakilala siya dahil sa ganiyang estilo. Mas nakilala siya dahil din sa angas ng ano niya, sa ibabaw ng ring. But like I said guys, eto, etong panahon na 'to guys, alam ko Joel David, tawang-tawa ka dito, enjoy na enjoy ka, napapa-comment ka, napapa-like ka, napapa-heart ka, 'no? At sinabi mo siguro idol ko si Casimero, alright? So anyway, that's all for now. Thank you and have a great day. Bye.